Anyari, worst Philippine team in AVC Champs, 57 to 76 ranked, real quick. Epekto ng bulok na sistema. Pero yan, nag-aviads, huwag kalimutang mag-subscribe, tick ng notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Isang nakakapanlumong talo na naman nga ang nadama ng ating Philippine Women's Volleyball Team sa kamay ng ilang beses na nating pinatumbang Iran sa mga score na 22-25, 25-22, 25-21 at 24-26 at 15-12 sa classification game ng 2023 AVC Senior Women's Championship sa Thailand. Ito na ang maituturing na worst performance by a Philippine team sa AVC Championships this modern day era. Never pa kasing nalugmok ng ganito ang isang Philippine team this year 2000s. At bukod dyan, never pa nangyari na winless ang bansa kahit na classification games ng kompetisyon. 1997 pa ang huling winless campaign by a Philippine team kung saan nagtapos tayo with 0-5 win-loss record. After that, we may not win medals but at least nakakaisa o dalawang panalo tayo pagdating sa classifications. Sa nasabing laban, nakita ang pagkabagito ng ating koponan kumpara sa much veteran Iranian team. Maraming good looks at good chances sana tayo to close out the set or a match. Pero di natin ito nagagawa dahil narina sa ilang out-of-system plays natin. Maraming ang nagko-call out kay NU setter Camila Lamina na inefficiency ito sa setting, not utilizing her middles well at medyo di rin umano kaaya-aya na halos dulo-dulo lang ang set nito. May depensa ang bansa pagdating sa digging pero nawawala lang pagdating sa blocking na malaking factor sana kung mas napagana natin. Lunod ang ating blockers sa mga Iranian hitters. Sa katunayan, dinomina ng Iran ang net tallying 15 blocks versus the 5 of our team. Yes, maliit tayo in terms of height but I think we can do better sana. 44 points combined ng trio ni na Alyssa Solomon, Micaela Belen at Vanjie Alinsug. Pero sa tatlong ito, so far si Belen lang ang pinaka-consistent both from the defensive and offensive end. But I feel it's not on the players. Dahil sino ba naman sila para sisihin? They give their all and they play their game. It's all about the system that we have na diretso nating sasabihin na bulok. Bukod sa in-advancement sa training, ang sistema pa ng selection ng koponan ay medyo di gaano kaaya-aya. Ito na siguro ang patikim sa atin ng tadhana na kung di tayo titino, patuloy tayong lulubog. Imagine, forming a national team and calling them the dream team from one school only. Wala man lang na mula sa PVL na nandoon ang lahat ng professionals at may tuturing na pinakamahuhusay sa Pinas at ilang eskwelahan ng UAAP lalo na ang defending champions na Lasal. Well, sila nga pala yung mga grupo na misto lang may problema sa sistema ng nagpapatakbo ng ating national team. I mean, this shows na kung pansarili interest lamang ng mga grupong ito ang kanilang paiiralin, wala talagang mangyayari sa ating national team. Yes, mahirap magbuo ng national team pero kung lahat sila ay nagkakasundo lang sana at walang nagpapataasan ng ihi sa isa't isa, kaya naman sana. Dahil ganyan ang ginagawa ng ibang bansa, kaya bakit sila successful? Ang pagkakaisa at pagkakaunawaan ng lahat ng panig para sa interes ng bayan. Now, from ranked 57 to 76 real quick, tayo na ang may pinakamalaking pagbagsak sa FIVB ranking sa loob lamang ng isang taon. Kaya sa mga leaders natin, hihintayin nyo pa ba na bumalik tayo sa 100 ranked bago tayo umaksyon? Pilipinas, gising na, bango na. So throughout, mga Viad, for support this channel, please don't forget to subscribe, click the notification bell to get updated on the coming videos.